kilala mo ba kung sino talaga si Yan. Big Brother? Yun. Kilala ko siya, pero so yung thinking ko, may pera ko, wala akong pamilya. Hindi ako masaya. Wala kami makain. Pumunta kami sa pinakagubat. Doon kami naghanap ng mga wild ube para makakain lang kami. Balik tayo doon, big night. Big night. Ano nangyari? Nanigas ako doon sa upuan na yon. Hindi ko ma-imagine kung paano, bakit ganun nangyari sa aking buhay. So nag-collapse ka? Tumawag na sila ng medic sa akin. Bago pinadalhan kami ng sobre na may lamang pera. Pagbukan pera. Siguro mga 100,000. Siguro ganun. Wow! Isang room ng hotel nga, nirentahan ko, puno yan ng mga gifts. No! Oh. Natin na pag-usapan yung friendship mo with Fumiya. That time nung nagkakilala kami, universe yung may gawa eh. Animal pa kami, friend na kami dun eh. May mga coins na tumatagak-tak. Gaganon na ako dun sa sulok. As in? Oo, sobrang lala na talaga. Depression ba? Oo, depression. Kasi after PBB, dami ko ng pamilya. Sandamakmak na pamilya na eh. Yam, magiging papasok ka na ng aking bahay. Sabi ko, ha? Talaga ba kuya? Makaka-experience ako ng aircon? Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another amazing, great, pasabog episode of Think, Talk, Tea. And marami sa inyo, sa mga listeners, viewers, mga titos and titas and mga katsaan natin, ang ilang episodes nang nagre-request, Madam, baka naman pwede tayo dyan mga PBB, ganyan, housemates or production. Well, your wish is our command because today we are joined by PBB 8 big winner, ang iskulit bay ng Bohol, Yam Yam Gukong! Yes, Yam, bago ang lahat, batiin mo ang ating mga viewers. Hello? Anong tawag sa kanila, ma'am? Katsaa? Katsaa. Sakto-sakto, may tsaa ako dito eh. Hello guys. And matagal din tayo hindi nagkita. And yan, kakabalik ko lang sa ganitong buhay interview. Oo nga. Sa Pilang Bisaya, Boholan. Sa mga Bisaya diha nga nakakita karon sa mga OFW nga Bisaya pod. Ay. Unta naramo din ha. Diha lang mo. Siyempre, hindi ko naiintindihan. I-translate mo. Ano sabi mo? Hindi. Kung saan man kayo, doon lang kayo. Kung saan man kayo ngayon, doon lang kayo. Yes. So, ang iskulit bay ng Bohol. Anong ibig sabihin nung moniker mo yan? Ang iskulit bay ng Bohol. Siyempre, ang gumawa niyan, sila yung PBB. Yes. Dati. At saka napaka-meaningful din ng moniker ko na yan eh. Kasi iskulit bay ng Bohol, ibig sabihin, bay is Bisaya. Tapos, yung iskulit, school. Kasi yung story ko, bumalik ako sa school, 18 years old, elementary school ako eh. Sobrang late ko na Pero hindi ko pa rin binitawan yung edukasyon. Kasi importante yun sa akin eh. Wait. Diba? 18 years old, bumalik ka sa elementary. Yes. Grade 5. Kasi tumigil ka ng grade 4. Oo. So, nung 10 years old ka, grade 4, 10 years old, tumigil ka mag-school. Nagtrabaho ka na. Oo, kasi nag-decide ako, sobrang hirap ng buhay. Pag-usapan nga natin. Wait, ano ibig sabihin ng bay? Bay, ibig sabihin, Bisaya yun. Ay, bay, kumusta na ka, bay? Parang pre? Parang gano'n. Parang tapos, pare. Sa babae, ano ang tawag? Zay.
Adzay. Oh, Kumusta na ka, Zay? What's up mga Zay? Mga What's up, mga mabuhay? Zay? Yes. Actually, sa mga ibang episodes ko nga, sabi ko nga, kausap ko si Alora Sasam, di ba? Bisaya din yan. Sabi ko, natuto na ako mag-Bisaya dahil kay Melay. Yan. Mga tinuro sa akin, mga utin, kigol. Kigol, utin, di ba? Ano ba yun? Igang. Tinuturo sa akin ni Melay, pero yun. So, napaka-wholesome. ayan. So pag-usapan natin yan. So, tumigil kang mag-aral ng grade 4 kasi kailangan mo magtrabaho. Kwento mo. Dahil sa hirap ng buhay nga, yung sa pamilya ko. Kasi, may poor, di ba? Poorest kami. Yung pinakailalim kami. So, ibig sabihin nun, kumbaga, hindi kami makakabili ng bigas. Hindi kami makakakain ng bigas sa isang araw. Bali, isang bisis ang ata sa isang araw. Kasi, syempre, nagpa-farming kami sa probinsya, di ba? So, ang ginagawa namin, nagpa-farming kami, banter. Alam mo yung in-exchange dati? Yung parang, eto mga, ano namin mga produkto namin, mga kamuting kahoy, kamute, mga gulay, exchange tayo sa bigas. So, pag wala kaming ani, walang bigas. So, doon kami kakain sa kamuting kahoy or kamuti. Pero sobrang healthy. to be fair. So, wait. So, yung kamuting kahoy, yun yung ano ninyo? Yun yung produkto nyo? Kamuting kahoy, kamote. Kamote, So, yung pamilya mo ay nagsasaka ng kamote. Tama ba? Nagsasaka? Basically, ganun. Ng kamote. Na ini-exchange nyo para sa bigas. Kasi wala kaming gamitan ng pera doon. Dati, di kami gumagamit ng pera. Kasi, pera, after ko lang PBB, na-shock na ako sa pera, di ba? So, usually, madaling araw, lalakad kami papuntang palengke. Tapos yung mga taga-island people, nagdadala ng mga isda, exchange yung pang-ulam namin. Kami yung magdadala sa inyo ng yung mga kamuting kahoy, kamuti, mga gulay, exchange namin sa isda ninyo, sa mga bigas ninyo, ganun. Di ba? Ganun. Wow, di ba? Napaka-interesting ng buhay. Pero kasi I think importanteng mahalaga yan marinig. Yung mga ganyang kwento, mahalagang marinig yan ng mga tao. Lalo sa mga viewers natin na may access sa internet. Kasi, kunyari ako, laking Maynila, may urban poor. May urban poor, yes. Marami urban poor. Pero, iba pa rin siguro kapag, rural poor ba tawag doon? Yung kumbaga talagang sa probinsya. Rural, Kasi, yun na nga, like, barter. Hindi kayo hindi kayo makalimos ng pera kasi nga, kayo ka rin lilimos, di ba? Dito, pag naglimos ka, may mga sasakyan kang kakatukan, gano'n. Di ba? Kasi paano? Saan ka ba sa Bohol? Sa Inabanga kami. Inabanga. Okay. Tsaka medyo malilim-lilim na din sa medyo bukid kasi. Kayo. Sa amin. And then, yun yung mga kabuhayan namin doon. Kasi, siyempre may urban poor dito. Yes. Pero, ang laking kaibahan talaga sa Kasi, ang poor dun sa amin, hindi kagaya dito, kumakatok nga. Dun kasi, gumagawa ng paraan. Yung parang, nagsasaka para may ma-exchange na pagkain. Kumbaga, pag hindi ka nagkayod, wala ka talagang kakain. Literally. Wala talaga. As in. Nakaabot ka na ba na isang araw hindi kayo nakakain, ganon? Dahil walang na-exchange. Kuya, bagyo, ganyan. Oo. Ito yung pinaka-worst na, kasi dati hindi ko to sinabi. Hindi ko to nasabi, actually. Ito yung pinaka-worst na sa buhay ko, na naramdaman ko, na experience ko, is wala kami makain kasi nga, nag-El Nino, yung parang sobrang init. So wala kaming ma-farm kasi hindi tumutubo yung mga halaman, di ba? So pumunta kami sa pinaka gubat
doon kami naghanap ng mga wild ube para makakain lang kami. Wild ube. Yes. Kasi, naturally, hindi yung tinatanim eh. Naturally, tumutubo yun sa mga kagubatan sa pinaka-main na gubat talaga. Wow. So, yun yung kinain nyo. Mm. Okay. Di ba? Congratulations. Alam mo, tingnan mo sarili mo ha, mula dun sa buhay na yun, tapos andi dito ka. Grabe din naman yung, kumbaga na-jump mo. Grabe yung twist ng buhay. Kaya kung iisipin mo talaga, Yam, kahit minsan, feeling mo parang wala nangyari sa buhay mo, tignan mo lang yung panahon na kumakain ka ng wild ube. Diba? Sa ngayon. Kahit minsan parang, shit, wala akong racket, shit, wala akong ganyan. Hindi. Dati nga diba? Wala kang ube nga kinakain mo, Kaya diba? nga So, sobrang grabe rin pala yung pinagdaanan. At grabe yung blessing na hindi siguro to alam ng mga viewers ng PBB, no? Hindi. Pero napalabas na to sa PBB, pero hindi talaga yung pinaka-dig-deep talaga. Oo. Although napalabas naman yung mga sobrang hirap din. Pero yung specific talaga na ganong atake na sobra. Kasi sa panahon din ng sobrang init. So yun, sobrang pumunta pa kami ng gubat. Hinarap pa namin yung mga ahas. May mga ahas sa gubat nyo. Anong ginawa nyo nung nakakita kayo ng mga ahas? Hindi lang namin inaano. Pinapansin. Umalis ka na, walang masasaktan sa atin dito. Kasi naghahanap buhay parehas tayo sa gubat. Right. So kumbaga, walang pakialaman ng diskarte. Kasi dumidiskarte lang din kayo. din kami para mabuhay. So ilan kayo magkakapatid? 8 kami. 9 kami, pero namatay na din yung isa. Kasi, yun nga, wala kaming pang-hospital, di ba? So, di ba? So, walang pang-hospital, di namatay na lang sa bahay. Hoy! Grabe, parang maiyak na ata ako. Oh my God. Pang ilang kapatid mo yun? Sunod ko. Pang-5. Pang-apat ka kasi. Oo, pang-4 ako. Pang-5 yun. Oh my God. Babae, lalaki? Lalaki. Rest in peace. Anong pangalan niya? Wilson. Lahat kayo Will? Will. Oh my God. So nung, syempre, 8 kayo or, diba, 8 kayo magkakapatid. Lahat kayo halos tumulong maghanap buhay na. Oo. Kasi, sinanay kami ng mga magulang namin na pag hindi ka kumayod, di syempre, mas lalong mahihirapan tayo. So, yung nasa mindset nila, mag-aanak kami ng marami para marami tayong kakayod sa buhay. Siguro ganun yung araw yun yung mindset nila. Hindi ko naman sila masisisi yung ganun Kasi, syempre, laki din ng respeto ko sa magulang ko. Hindi natin masisisi sila. Saka nung araw, ganun kasi yung kalakaran nung araw, diba? Para mag-anak ng marami para makatulong sa bukid, ganyan. Ganun talaga yung kalakaran. Maraming maghahanap buhay. Societal, Buti ngayon ganun pa din ba sa Bohol? Medyo, or hindi na. Nakaangat-angat ng mga tao? Siyempre, nagiging a little bit high-end na sila. hindi naman sobra, pero kadalasan malimit na lang yung mga medyo poorest na mga tao. At sana matulungan ng gobyerno, no? Kung yung mga, yun natin mahal, yun talaga dapat tinutulungan Diba? Yun talagang, yung wala talagang, yung pagkain talaga, tsaka gamot. Yung pagkain tsaka gamot na lang po talaga. Hindi nyo na kahit wala ng mga luho, basta meron lang. Wala lang edukasyon Diba? Hindi nyo, pero buti bumalik ka sa pag-aaral, no? Natapos mo elementary. Actually, until college di ba? I'm so happy! Oh my God! So natapos, pati mga kapatid mo din? Yung mga kapatid ko, ako yung nagpapaaral sa kanila. Okay. Nagtapos na din sila, kahit yung mga tumigil? Yung tumigil yung isa, decision nyo yun So, at saka yung 2 na lang. Yung pinapaaral ko, yung criminology tsaka yung senior high. Pero nag-college na rin yung iba? Or nag-high school lang?
College na yung isa. Okay, Yeah. okay. Very good. Very Yeah. good. Oy, magtapos kayo. Anong pangalan Diba? yan? Dexter, magtapos ka. Oy, Dexter, ayos ka dyan, ha? Yung mga grades mo, yari ka sa akin. Di ba? Di ba? Yung parang pinag-aaral na tayo, tapos tayo talaga namang Dota tayo ng Dota. Di ba? Pero sa amin, hindi, yung mga kabataan yan, dun yung pinakaibahan ng Maynila bata at saka probinsya bata. Hindi sila, sa bagay, hindi naman sobrang internet accessible sila doon. So, laro pa rin ng tradisyonal. Mga basketball, gano'n. Basketball, tumbalata, yung gano'n. Mga okay, traditional na ano. Wow. So, okay. So, grabe. 10 minutes pa lang, 30 minutes pa lang. Ang dami na namin natutunan sa buhay mo. Grabe, no? Diba? Ang hirap pala ng... Pero ikaw, as taga Bohol, nakaikot ka din ba? Ito yung gusto ko malaman taga saan ka sa Bohol? Inabanga ko. Inabanga. Nakapunta ka na rin ba sa Tagbalara? Nakapag-swimming na rin Yan, ba kayo? yan yung interesting yung question nyo, madam, ha? Alam mo, actually, during the audition, that was my second time na pumunta ng Tagbilaran dahil sa audition ng PBB. So, city life. Siyempre, kahit Bohol pa rin yan, pagpunta ko sa Tagbilaran, siyempre, namamangha rin ako sa mga kahit sobrang 4th floor lang na building. Oh, building na to, oh. Gano'n. Diba? Uy, nakapasok ako aircon ng mall, no? Ayoko nang lumabas, sobrang init sa labas, di ba? Mga ganun. So, second time mo lang magtagbilaran ng time na yun. And saan ka nag-audition? Sa Tagbilaran mismo. Anong mall to? Mall. Bakit mo naisipan mag-audition? Siyempre, that time kasi, ma'am, yung edukasyon din kasi, parang path ko na, yung parang destiny ko na yung ganun. Hindi ko, that time, hindi ko pa na-realize na ganun pala. So, during that time, dito, yung mga classmates ko, siya lang nag-inform sa akin na may audition. Baka gusto mo may audition. Sa isip ko, wala akong pera eh. Wait, sorry. College ka na nito? Senior high school. Senior high. At ilang taong ka nito nun? 22 or 23. Okay. So, ininganyo ako nila. Hindi, wala akong pera eh. Wala akong pamasahe papuntang Tagbilaran. 'Di ba? So, humingi ako sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, tangina mo, wala kang talent. wala kang talent, 'di ba? Anong talent mo? Kakain ng apoy? Di ba? So, hindi, sabi ko, try lang natin pa. Baka, syempre, malay mo naman, pagpunta ko doon, during the audition, biglang na-trigger yung pagka-singer ko, pagka-actor ko. Yung, yes. Di ba? Hindi, wag na yung pangarapin pa. Hindi, sobrang laki na yun nung di ba? Sobrang laki ng pangarap na yan. Wala, na-discourage din ako ng time na yun. Wala akong pera din eh. Doon, medyo may yung kaibigan ko, may best friend ako poor din sila. Shoutout mo naman. Si Orly Aparici. Yan. siya yung unang inutangan ko ng pamasahe. Diba? Laki yung utang na loob mo kay Orly, Kaya nga kumpare ko yan Nalibre mo na ba yan? Pang ilang punta na namin sa club. Charot. Charot lang. Tsaka nung time na yon, inutangan ko siya. Kaso wala din siyang pera. Dinangutang siya sa magulang niya. Kasi best friend niya ako Gusto, suportahan niya ako Siyempre. Pautang. Sige, inutang ko to kay mama. 100 lang yan. 100 yung pamasahe pa Tagbilaran? Papuntang Tagbilaran. So, hindi kasya yun. Papunta lang yun. Pang-comfort, wala na. Nung time na yun kasi, yung girlfriend ko, yung asawa ko ngayon, gusto din niyang mag-audition. Yung girlfriend ko may kaya din niya. Principal yung papa niya sa edukasyon. So, may kaya siya, may kotse. Days. Para maka-save ako sa 100.
sabay na lang ako sa inyo. Ganun. Eh di, nailang yung girlfriend ko. Ha? Eh, secret pa yun eh. Ay, hindi, alam na pala nila. Officially. So, nailang yung girlfriend ko na sasabay ka? Sasabay ako kasi meron silang, eh di, wala kang choice. Di, sige na, para makasave ako. Ano mo naman, wala ako. And sige na nga. And then, yun, pag-audition namin, sobrang thankful naman dahil pag-audition mo ba nung first? Hindi naman kasi one time yun eh. Oo, may callback pa yun. May callback yan. Ilang callbacks yun? Usually 3 eh. Call 2 beses lang. Pero dito, daming process pa. Yes. Ganun. Pero dis pag sa Manila, bayad na nila. Oo, yung airfare. Yun ang mga ano doon. Saka even yung transpo mo ata, parang bayad nila eh. Kasi kung doon, pabalik-balik ka, ay, 100 din yan. Diyos ko. Diba? Oo. Anong feeling nung nakapasok ka na sa PBB? Ayun. Sobrang... Hindi, kasi may doubt ako sa sarili ko eh. Parang, what the heck? Yung parang, hindi ko ma-imagine yung sarili ko nga, bakit niyo ako tinanggap? Yes. Kasi nandun sila, Ma'am April eh. Gusto ko sila... Shout out to April Del Rosario. Ma'am April. Siyempre, yung tanong ko, bakit niyo ako tinanggap? Anong nakita niyo sa akin? Kasi, nung interview, wala. Yung talent ko hindi, wala akong talent. Yung talent ko, kain lang. Kasi, kulang kami sa pagkain sa amin. Sinabi ko talaga yun sa kanila. Yun, sinagot naman nila na dahil sa personality ko, di siyempre, thank you so much. Kasi, sabi ng tatay mo? Di sila, na-shock sila. Hindi, parang, yung tatay ko, pag-approach ko sa tatay ko, medyo emotional kasi ng time na yun. Kasi, parang guilty siya. Wala siyang believe sa akin. Oh, yes. Shout out pala sa tatay ko dyan. Pero mahal na mahal ko yun. Kasi that time, kasi siyempre, kung tayo nung nasa sitwasyon sa kanya, meron doubt din tayo. Diba? Kasi, yun nga. Yun, nilapitan ko siya, sabi ko, tay, paano ba yan? Na medyo pinagpala tayo. So, baka eto na yung chance natin na maluwag-luwag sa buhay. Makaluwag-luwag sa buhay. Di yun. Unti-unti niyang na-realize na talented pala ako. Charot! Nako, alam mo, ang dami ko pang tanong kasi nga pag-usapan natin, nakapasok ka na eventually. Ang gustong malaman ng mga viewers natin is, pagkapasok, anong mga nangyari bukod dun sa mga bagay na alam nila, na panood nila sa PBB, sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Okay. Ang dami nating tanong dito. Diyos ko, yung mga figure, yung mga viewers, parang, pag kayo may mga tanong kayo, guys, please let us know sa comment section, no, yung mga viewers natin. Baka sagutin ni Yam Yam yan sa YouTube. Okay. Yes. Una-una, bago ang lahat, is it your first time? Was it your first time in Manila nung PBB auditions? Tama ka dyan. Sobrang first time. Kasi syempre, hindi ko alam syudad eh. And then, that was my first time na mag-eroplano. Tapos ako lang mag-isa kasi walang pabas. Ako lang binigyan ng ticket, di ba? Yes. So, yung doubt ko sa sarili ko, pag hindi ko ito ilaban, mapuputol yung pangarap kong makapunta ng magiging PBB, ganon, housemate. So, kahit sobrang takot ako nun, nag-solo flight talaga ako. Anong takot mo? Takot ka sa pagsakay ng eroplano? Eroplano, and until now, nag-caught pa nga ako sa eroplano. So, yung takot ko, ako lang mag-isa, wala akong karamay sa syudad. Tsaka, aside from that, yung anong mangyayari sa akin. Kung hindi ako matanggap, kasi may proseso pa dito eh. Pag hindi ako matanggap, saan ako pupulutin? Manlilimos lang. Diba? Yung parang thinking ko, yung mga tanong ko nasa utak ko. And, yun parang, kung hindi ako palarin,
Oh, yes, yes. Oh So my anong God. di ba? Grabe, alam mo, yan din kasi yung kunento ni Alora dun sa interview, sa episode namin, sabi niya, Mm. yung pagpunta niya ng Maynila, ano yun kumbaga parang sapalaran. Mm. Parang nakikipagsapalaran talaga kayo, Oo. no? Na hindi mo pa alam. Oo, hindi mo parang, may mangyayari ba talaga sa akin? Oo. Bahala na! Diba, Bahala parang, na. Bahala na si Batman. Oh, literally. Kasi, syempre, ako ngayon, parang kung meron akong papangarapin, na-vision mo na yan eh. Yes. Nung time na yun kasi, pagpunta ko, walang ka-vision-vision, walang kaalam-alam anong buhay Maynila. Bagay. Di ba? Anong mga sige, go ahead. Ang pagtungtong ko pa lang sa airport, pagkita ko sa mga building, sabi ko, mabubuhay kaya ako dito? Bakit? Hindi kasi, sobrang kaibahan nga. Yung buhay ng probinsya tsaka building tsaka gubat, di ba? Di ba? Yung parang, hindi kaya ako i-discriminate dito. Okay. Di ba? May hidwaan something sa Bisaya between Tagalog na... Sila lang naman yun. Oo, sila. Oh. Yung mga ganon. So, yun yung mga tanong ko sa sarili ko, anong mangyayari sa akin? Yes. Oo. Mananalo ka ng PBB. Yun ang nangyari Yo, sa'yo. yun. So, syempre, kwento ko lang din. Actually, hindi rin to alam ni Yam eh. But nagulat din ako, may mga nakakaalala pala, na kami po ni Jimmy, ng asawa ko, kami po ay grand winner din ng isang ABS-CBN reality show called I Do. So, if you remember the show, let us know on the comments. Pero kasi to be fair, sobrang sikat din nung time na yon, yung show, ganyan. Hindi ako makalabas na hindi ka pinagkako. Alam mo yun, yung pagkadunalo mo, parang, lahat gusto mo ko picture sa'yo. Yung mga iba talaga. Pero feeling ko, mas sumikat ako as a K-pop something. Oh, K-pop something. Totoo naman. Nakalimutan na ng mga tao yung I Do agad kasi nga wala naman kami season 2. Okay. Pero mas nakilala ko as a parang K-pop host, influencer, ganyan. Asawa ko pa Koreano. Pero anyway, so yung mga experiences ni Yam Yam, more or less, naiintindihan ko yan kasi nga, nag-reality show ako Tapos same team yan Same prod yan Sila James, sila, diba? Sila April. Ano yung mga experiences mo sa PBB na, syempre, napanood na nila yan. Ano yung mga unforgettable experiences mo sa loob ng bahay ni Kuya? Ang unforgettable talagang mga memories ko sa loob ng bahay ni Kuya, pagtungtong ko mismo sa bahay ni Kuya talaga. Diniklara kong, Yam! Sabi ni Kuya, Yam, magiging papasok ka na ng aking bahay. Sabi ko, talaga ba Kuya? Makaka-experience ako ng aircon? Kasi sa probinsya namin walang aircon, walang ref, 'di ba? So baka puputi ako diyan sa loob ng bahay ng 'di ba? 'Di ba ganon? Yung thinking ko, ay salamat. Baka kahit maibig ako isang week lang, basta maka-experience ako. Wow! Oo, maka-experience ako ng buhay high-end. Buhay nakakaangat sa laylayan. Anong experience? And then yun, di ko akalain na makakilala ko ng mga other housemates na mga high-end na. Yung parang, hindi kasi, minsan kasi yung mga other housemates ko, yung parang, kung sa lahat ng ako lang ata pinaka-poorest nun Yung parang mga high-end type sila na person. Ganon. So, syempre yung experience ko, yung pakikipaghalubilo. Paano ko sila ihalubilo? Kasi, yung mga mayayaman dun sa probinsya naman, yung ginaganon. Parang, kami, kamahal-mahalan. Kamahal-mahalan, kagalang-galangan, diba? So parang, kami, parang, may ganun. Parang meron kang inferiority complex in a sense. Pero naging kaibigan mo naman din talaga sila. Yun yung ko kasi, syempre, magkasama kasi sa loob ng bahay ni Kuya Magkasama kami. Palaging kumakain. So, palagi din pinapaintindi ni Big Brother na lahat tayo, pantay-pantay dito. Walang discrimination mangyayari. So, ayun, nakikipag-usap ako casually sa kanila hanggang sa naging magkaibigan kami, naging deeper yung relationship.
especially yung team life talaga. Yung tsaka si Fumiya talaga yung pinaka ano talaga din. Nakakilala ko kasi siya actually kung kung iisipin mo parehas kaming foreign na probinsya ako napuntang high-end city tapos siya galing Japan. High-end siya pero napunta siya sa yung Philippines something. Yes. So parang nagkakaintindihan kami. Hindi ako marunong mag-English. Even Tagalog, malimit na ako mag-Tagalog. So parang siguro hindi ko rin alam Parang destiny talaga na maging friends kami. So marami of course our viewers, syempre pag nakita ka sa thumbnail, Team Life, 'di ba? 2019 kayo talaga yung LAYF. Team Life, LAYF. Bago tayo pag-usapan yung mga friendship mo with them. Ayan. Mas actually, kilala ko rin kaibigan ko rin si Mary Grace Lagos. Oh. Kasama namin lagi nila Melay yan, di ba? Oh. Assistant ni Melay, di ba? Kasama mo pala yan. Siya ang nag-stop sa paghalikan ng Ludre. Yes. Shout out sa'yo, Mary Grace. Kasi pinuto lang halikan ng Ludre. Shout out talaga sa'yo dyan. Bisaya din yan. Bisaya. Davao yan. So, I'm sure yung mga tao gustong malaman yung, alam naman nila to, pero pag-usapan natin deeper. Yung mga rules and regulations sa bahay ni Kuya. Yan. Una-una, syempre, sa amin din apply din to, yung lapel. Ikaw ang magpapalit ng sarili mong lapel, di ba? Yes. Kasi, kumbaga, meron kaming araw-araw na yung mga storage room, bigas, bigas, mga gulay. Kasabay nung pagkuha ng mga supplies, magpapalit din kami ng batteries, yung mga ganon. Yun yung, that time kasi yung naghalikan sila ni Ludre. Yung Ludre, dati. That time kasi, pinagalitan si Mary Grace. Oo nga. Kasi nga, lumangoy siya sa pool na meron pa siyang lapel. Yun pala siya pinagalitan. Kala ko pinagalitan siya dahil hinarang niya yung paghalik. Hindi. Ulo din naman kasi sa sulok sa pool na may lapel. Ang mahal na Ang mahal ng Sennheiser mic. Kaya nga sabi ko, patay ka dito ni Kuya. Nawala sa isip niya, no? Nawala kasi, parang shake, rattle, and roll na siya na that time. Uy, ano yan? Correct. Jump. Correct. Buti hindi pinabayaran. Hindi naman. Oo. Mabait naman si Big Brother. Correct. So yan yun, lapel. Kailangan talagang, hindi ka pwedeng mawawala ng audio. Oo. Tsaka, ang mga, hindi ka pwedeng mag-usog ng mga gamit. Furniture, mga ganon. Hindi ka pwedeng mag-blower. Hindi pwede. Kasi maingay. Pwede ka magbigay ng mga secret habang nag-blower di ba? So, buti na nung time na yun, nung nag-aido kami, maganda yung bagsak ng buko. Kaya kahit alam mo yun, kasi yung mga babae, hindi talaga pwedeng hindi naka-blower. Buhagag yan. Pero nung time na yun, parang hindi ko alam kung nakariband ako or what, pero maganda. Hindi rin pwedeng magsulat ng messages, tsaka magbulungan. Hindi pwede. Hindi ka nga pwede something dun eh. Anong something? Hindi pwede yun. Hindi ba pwede? Hindi pwede yun. Pag-usapan natin yung CR. Putang inang CR. Ito na. Kasi, okay, ito, tanong ng mga tao, yung CR po ba may camera? Yes. Meron. Okay. Nung nagliligo ka ba sa loob, nakahubad ka or nakabrief? Syempre, nung first day, nihiya ka pa. Correct. Kasi tayong mga probinsyano, conservative tayo eh. Conservative ba tawag doon? Oo, conservative. So, the first day, ligo. Gaganon-ganon ka pa sa shower, Kasi may camera dun eh. Topless naman. Pero naka-brief. Naka-shorts. Naka-shorts. Noong unang araw. Oo. After 1 week, bahala ka na dyan. Ako din, same. One day lang ako nagparang bikini. Tapos second day, bahala kayo sa mukha. Gusto yung tignan to, de go. Pero ang nangyari yun, naliligo ako lagi nakahubad. Nung patapos na yung competition, nagtanong ako, naliligo ba kayo nakahubad? Hindi Lahat pala naliligo nakabikini.
Ako lang pala nakahubad. So, shoutout sa mga editors dyan. Yeah, so yun. Meron po talagang camera. Meron camera pero Hindi nila pinapanood. hindi kasi ano yun. Privacy kasi yun eh. Oo. Kasi hindi naman natin alam mangyayari sa loob ng CR. Kaya Exactly. sobrang useful din nung hindi natin alam. Baka sobrang Yes. magka-anxiety sa loob ng bahay. Kaya, Yes, di ba? yes. Understandable. Tsaka hindi nila lock ang CR. Hindi. Walang lock yun. Hindi nila lock ang Vacant CR. tsaka occupied. Yes, vacant tsaka. Kasi totoo nga naman, kung ako yung producer nun, tapos biglang merong mag-mental health breakdown doon, mamamatay din ako. Na parang, buksan niyo yung pinto, please! Buksan niyo yung pinto, diba? I think ang difference lang sa inyo tsaka sa amin, kayo talaga, wala kayong contact sa outside world. Wala. Like, wala kayong nakikitang ibang tao. Kasi wala. kami nakakalabas kami. Walang gadgets. Wala rin kaming gadgets. Wala rin kayo. Wala kaming internet, wala kaming phone. Pero, may mga challenge kami na nasa labas. Okay. Nakausap namin usually yung sa prod. loob lang kami. Nakausap namin yung prod. Hindi kami yung tipong sobrang sheltered. So, yun yung, I guess, yung kaibahan. At ang kaibahan nito, we never fight for our food. Yeah, kasi tama. kayo task eh. Kasi parang feeling naman namin, hindi naman to PBB, wag naman nyo kaming gutungin na parang task sa food. So, hindi naman nila kami ginutom. Pero ang pinaka-ayoko nung time na yun is, kunyari, isang itlog per person. Isang itlog per person? Kumain ako ng itlog, 2-3. Gets mo yun? Parang, alam mo, parang tipid na tipid. Tapos ang hilig ko pa sa chichirya. Tapos walang chichirya. Putang ina. No. Tapos walang alak. Yung wala kang alak sa bahay, walang alak sa pantry. So maganda ka sa PBB kasi sa PBB wala kang makain pero may chichirya. May chichirya. Di ba? Anli chichirya kayo Anli chichirya! Kaya nga, sobrang nag-break out na yung yung ibang housemates, di ba? Ginagawa na nga, di ba, itong season na to, itong collab, ginagawa nilang ulam. Oo. Kayo din ba? Sa kami. Kapag talo kami sa task, gumagawa na lang kami ng yung parang wala kang ulam sa school, yung sinasawsaw mo sa di ba? Yung lalagyan ng toyo pati. Toyo pati, sili. Yes. Oh my diba? God. Ganon. May isang time, naalala ko, na parang bibigyan nila kami ng mga, kunyari like, night out. Okay, movie night. Meron kayo nun? May movie night kami. Grabe naman nun. May movie night kami, tapos bibigyan kami ng chips. Sobrang limited ng chips. Talaga, kunyari, 6 kami sa bahay yung isang bahay namin, yung bahay. Alam mo, hindi talaga magpabatalo. Yung kunya isang chip yatos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para talagang pantay-pantay. kung ang piatos ko, 7 lang din sa inyo. Walang panlalang. Ganun talaga ka. Yung parang, ganun. Pero, ang napansin ko dyan sa mga prod, shoutout sa inyo guys. Nilalasing talaga nila tayo. Pinapainom talaga nila. Diba? Like yung naghalikan sila Ludre, inuman yun eh. Sa adult lang ha? Of course, my God. My God, bawal sa teens. Bawal sa teens. Alam ko yan. Producer din naman po ako, tsaka director din ako. Iinumin mo talaga yung mga talents para talagang maglabas ng mga deepest, darkest thoughts and prayers. Tsaka useful din siya. Kasi parang yung mga hinanakit mo, pag nakainom ka kasi parang malalabas mo or may feelings sa mga intimidating something. So, yun. Anong mga nailabas mo nung nalasing ka? Sa akin, more on, wala din kasi ako mailabas eh. Kasi nalabas ko na lahat kasi daldal ko sa loob eh. Kaya, minsan, maaabot kami ni Big Brother ng 1 oras nga sa confession room, magdaldalan na kami. Yun ang gustong malaman ng mga tao actually. Kilala mo ba kung sino talaga si Big Brother? Yun. Gusto ko siya makilala. Nakilala ko siya pero hindi ko siya makita. Okay. Kasi sa confession room wala siya eh. Boses ko lang yung naririnig ko sa kanya. Pero sobrang gusto ko siyang gusto ko siyang mahag, yung parang ganon. Gusto ko siyang kuya. Kasi ang daming sa PBB, ang daming aral din ng Ang daming aral ng natutunan ko sa PBB. Hindi lang sa parte ng pagiging totoong personality mo. Also yung totoong tao. Yung pagiging totoong tao at saka pagiging
strong mo, hindi ka, parang hindi ka dapat susuko sa buhay kung anong kinakaharap mong problema. So, hindi mo pa na-meet si PBB? Ay, si Big Brother. Si Big Kuya. Brother, si Kuya. Actually, Siyempre, dami ko lang friends, di ba, sa loob. Pero, sino siya? Wala talaga. Hindi ko rin siya kilala. Kaya nga eh. At saka hindi rin nila pwedeng kilalanin. Like, of course, kilala ng prod, pero bawal sabihin talaga. Naka non-disclosure. Sa bagay. Basta ang alam ko lang, hindi siya si Direk Loren. Hindi. Diba? Di sabi ng mga tao. Kasi may mga tao talaga si Direk Loren yan. Kasama ko sa Korea si Direk Loren, tapos may PBB ngayon. Paano siya confession room doon? Diba? Kaya nga eh. Sabi ko, nagtataka ako kasi after ng PBB namin, merong PBB Connect ba yun? Yes. Nakasama namin si Direk, tapos ongoing yung PBB. Sino nakikipag-usap sa housemate, di ba? Di ba? So sabi ko, hindi naman si Direk kasi nakasama ko. Sino yun? Si Big Sister? Hindi talaga siya. Kaya nga eh. Pero meron. Definitely. May isa dyan. Meron. Hindi lang siya. Ano bang mga ano bang mga mga memorable experiences mo sa loob na siguro hindi alam to ng mga tao? Pinaka-memorable ko talaga sa yung mga experience ko. Hindi, sa loob kasi eto minsan kasi yung parang siyempre given na yung parang ma-homesick ka, di ba? Hindi naman enjoyment lahat kasi kinikilatis yung saan ka pwede mag-down, saan ka pwede mag-up, ganun. Kinikilatis yung personality mo. Kaya siyempre nang time na yun, nagka-anxiety ako. Di ba? Wala atang sumali ng reality show na hindi nagka-anxiety. Sa totoo lang. True, real talk. Parang lahat ata. I'm sure sa batch mo lahat. Meron yan at meron. Kaya, hindi ko alam how yung mga mas bata can handle. Kasi even for me, di ba? Ilang taon na ako noon, nung time na yun. Huwag niyo na sabihin kung ilan. Pero, ang tapang ko na nito director na ako nung pumasok ako dyan. Anxiety talaga ako, Sobrang anxiety yan. Kaya nga. Tsaka, nung behind the scenes kasi, minsan nagka-anxiety na ako, nagpa-panic attack na. Sa loob ng bahay? Sa loob. Kaya ipinasok ako sa, tinawag ako bigla na Big Brother. Yam, pumasok ko sa confession room, papatingnan kita ng medic. Minedic ka na. Doon. Yung mga ganon. No hate pero yun talaga. It's part. It's part of it. So kung gusto mong pumasok, dapat handa ka dyan. Oo. Yun lang. Nothing is pero, eto ako nakahanda naman ako kung anong mga psychologist something mangyayari. Pero minsan kasi may mga bagay na hindi mo in-expect na matitrigger yung or magkakaroon ka ng ganon. Kasi nga kikilatisin reality show di ba? So you have to be real. Yes. Nako, lumalalim na ang usapang reality show. Pero pag-uusapan din natin ang friendship mo with Fumia na talaga namang naging malaking bahagi not just of your journey but of your life. Sa pagbabalik ng Think Talk TV. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Ituloy lang natin yung conversation about yung anxiety, mental. Nakakano talaga hindi ko alam kung mas worse yung sa amin or sa inyo Kasi yung sa amin, habang ume-ere, nababasa namin yung comments. Ay, we? Oo, kasi canned kami, pre-recorded kami. Okay. Tapos parang nag-shoot kami, let's say early the year, tapos mga mid-year umere. Tapos habang umeere siya, bago mag-finale, habang umeere, nababasa mo yung comments. Diba? May interaction. Wala. Walang interaction. Pero, hindi, may interaction. Kasi alam ng mga tao na nasa labas na kami. Kasi nag-press conference, mga gano'n. Alam naman nila. So, pwede kayo mag-interact. Hindi lang kami pwede mag-isplok. Pero lahat ng mga, nila sa amin, lahat ng mga isplok, during habang umiere, nababasa namin. Pero parang feeling ko,
dahil nga yung topic namin is about relationships, wala ka naman masyadong pakialam mo sa relasyon namin. Gets mo? Yun sa inyo kasi pagkatao yung pagkatao. kinikilatis yung tipong lahat na lang parang, ay ano yan, parang bungangera, pokpok. Yung parang, wow! Diba? Yung parang, bida-bida yan, Bida-bida manggagamit. yan, Diba? Clout chaser, backstabber, lahat ng pwedeng sabing masama sa'yo, sinasabi talaga. Ano yung mga bashing na natanggap? Yun. Nanalo lang yan kasi mahirap eh. Diba? Hindi nila alam. Minsan kasi yung mga basher hindi nagdidigdip kung anong rason. Yes. Hindi nila nakikita yung kung paano namin pinaghirapan ng makapasok. Kung paano namin pinaghirapang makuha yung title na magiging big winner. Yun yung minsan din sa problema. Sobrang flat lang nila mag-isip. Yes. At saka, eto pa, syempre, hindi sisikat yan kasi, wala naman yung looks. Diba? Di, okay lang sa akin yan. Syempre, kasi, tinitrain kami ng management namin. Huwag niyo yung pansinin ng ganyan. Pero minsan kasi, below the belt na yung ibang bashing. Tinatamaan na yung pamilya ko. So, parang, feeling ko, wag nang ganun. Anong sinasabi sa pamilya mo? Yung parang, yung anak nyo, katulad ng thinking din yung sa inyo. Yung parang, yung mindset niya, ay katulad din yung sa inyo. Anong mindset yun? Yung mindset ng walang pinag-aralan, ganun. Diba? So, sobrang na-trigger ako dun eh. Grabe naman yan. Sabi ko, that time kasi may anxiety pa ko. Sabi ko, kita ko kayo sa personal. Pinost mo? Pagsasapakin ko kaya. Nireplyan mo? Hindi. Hindi naman. Hindi, sa isip ko lang. Sarili mo lang. Kasi never naman ako Pero, isipin mo yung ganun, yung below the belt na. Okay lang sa akin, i-bash kayo ng bash sa akin. Wag lang yung pamilya ko kasi pamilya ko, nire-respeto ko yan eh. Saka wala naman silang kasalanan, di ba? Kaya nga wala silang kasalanan sa nangyayari. Hindi nga sila sumali ng PBB, nadamay pa sila, di ba? Kaya nga eh. Pero ganyan, alam mo, lalo na kasi. sa PBB, particularly, maraming reality shows, kahit yung mga singing contest, whatever. Pero with PBB particularly, siguro nga dahil parang yung buong buhay mo, pinapakita mo sa mga tao. Ultimo pagtulog mo, pinapakita mo, di ba? Ultimo pagkain mo, nakikita nila, di ba? Ultimo yung paglabas mo ng banyo, kahit, di ba, paglabas mo ng CR, nakikita nila, parang feeling nila, meron na silang, kilala ka na nila, meron na silang karapatang magsabi about it. Yun. Minsan kasi yung ibang fan, nag-i-invest ng, hindi naman, nagbibigay ng funds. Nagbibigay ng funds. Alright. Funds. Pangboto. Pangboto or ang daming, mga gift na. Isang room ng hotel nga, nirentahan ko, puno yan ng mga gifts. No. Oo. Sobrang puno. What? Oo. Anong klaseng gifts? Yung mga sapatos, mga sombrero, relo, binigyan pa ako ng iPhone. Bakit nung kami walang nagbigay sa amin ganyan? Diba? Parang feeling ko, ipasok din ako sa bahay ni Kuya. Sa PBB ka na lang. Tsaka, binigyan ako ng MacBook. Ganun. Wow. Sa bagay, nakwento rin pala ni Melay sa akin. Yan, lalo yung mga OFW, pag nag-support talaga, no? Sobra. Kaya, feeling nila, hinahawakan ka na sa leeg. Yung I ganun. understand, yes. Meron pa. Fumiyam kami. Pinadalhan kami ng sobre na may lamang pera. Pagbukas, pera. Sabi namin dala, sauli na natin to. Sinuli nyo? Sinuli namin. Bakit tayo kunin? Hindi pwede kasi syempre yung thinking na kasi management din, wag ganyan kasi okay lang nag-gift pero wag kayong tumanggap ng perang malaki kasi hahawakan na kayo. Hindi natin alam mangyayari. Yes, sorry, if you don't mind me asking, magkano ba? Hindi mo naman tinanggap? Hindi, binuksan namin anong laman
Bundle na 100 1,000. 1,000 na Siguro mga 100,000. Siguro ganun. Wow! Hindi namin nakakatakot naman sobra. Oo, actually. Basta yun lang, yung mga, parang may mga fans daw talaga. Na sobrang obsessive, tawag Oh, yeah. parang Obsessed. obsessed ba? Obsessed. Meron. Pero feeling ko kasi, it really comes with the fame. Fame, yeah. Kapag sobrang sikat nyo kasi, Mm. whether, kayo yan, di ba, mga PBB. P-pop, ganun din naman sa P-pop. Oo, Ngayon, sa di ba? P-pop nga, sobrang lalaki, di ba? Di ba, parang Oo. kahit parang personal space na, grabe Oo. talaga. Kaya today, guys. Kumbaga, kung ano yung level ng kasikatan mo, ganun yung kalala parang, yung oo. Pero, yun na nga, hopefully, yung mga tao, lalo ng mga Pinoy, natututo na magrespeto ng personal space. I hope, hopefully. Hindi ko alam. pero meron ng unti-unti nang nagiging feeling ko, sila. lalo na nung umalma yung mga Bini last year, di ba? Sobrang umalma sila na parang, sana naman po pag kunyari sa loob ng namin, yung mga ganyan, di ba? Umalma sila. Pero, yun is like, this is after PBB na di ba? And hindi pa natin napag-usapan yung friendship mo with Fumiya. And naging sobrang sikat kayo bilang Fumiya. And even now, close pa rin kayo. Yes. Kumpare ko siya sa anak ko. Yes. Yeah. Bakit feeling mo naging close kayo? Siguro, ang feeling ko talaga that time nung nagkakilala kami, universe yung may gawa eh. Yung parang, siguro, before life, animal pa kami, friend na kami dun eh. Kumbaga may soul contract. May soul contract. Kaya nga, tinawag kami soul brother. Yes. I see. Okay. May hanggang ngayon, very close pa rin kayo, no? Sobrang close pa rin namin. Yung mga fans nyo nandyan pa din? Oo, meron pa din. Oo. Nagpo-post ka ako sa social media or si Fumiya may events mga out of town. Hinahanap ako. And then ako, kung meron din akong ganap, hinahanap din si Fumiya na nasaan niya. Kasi feeling nila, yung iba, at that time kasi, na-shock na lang ako after PBB. Sobrang, akala ko tandem lang. Di, sobrang nagdigdip na yung mga fan. So, ginawa na kaming love team, BL. Kahit hindi ka i-ship as BL, fan talaga as love team. As soul brother. Yeah. Meron namang nag-BL na love team, pero hindi, yung thinking nila, yung parang, joke lang. Yeah, yes, gets ko. Yung parang dito walang seryosohan na. Walang seryosohan. Parang happy shipping lang tayo. No, okay, let's go back to the night na nag-big night. Yan. Diba? August yun something, diba? 2019, we were supposed to be there. Lakas ng ulan, so hindi kami natuloy. Sa Cavite kasi yan, ang layo. Anong pumapasok sa isip mo nung time na ina-announce na yung, di ba, fourth place, third place. Anong pumapasok sa isip mo? Na-expect ka bang ikaw mananalo? Hindi. Kasi, syempre, lang ako eh. Hindi ko alam yung outside world, galawan ng outside world, di ba? Hindi namin alam ano nangyayari. Yes, kung gaano ka ba kasikat sa labas. Yes. Nung time na yun, lang ako eh. Syempre, wala akong pera. Yung mga pamilya ko, walang iboboto yun. Thinking ko, saan sila kukuha ng Yun yung pinaka na-shock ako nung iniklara akong PBB big winner kasi ganun pala kalala. Yung nandun na sa US nakatira, magpapadala ng 100,000 para sa SIM card. Tas hindi ko alam, nasa loob na ako ng PBB house, ini-ere yung wala kaming ref Big Brother sa bahay namin. Binigyan kami ng fan. Pinadalahan yung bahay namin sa probinsya na wala akong kalam-alam. Binigyan yung mama ko ng ref. Pinagawan ni-renovate yung bahay namin. Ng fan? Ng fan. So, siyempre, na-shock ako. Sabi ko, ma, saan kayo kumuha ng pera? Sa fan mo. Biglang nagbigay ng pinadeliveran kami ng mga gadget. Pero hindi ko pinaandar kasi wala tayong ibabayad na kuryente. True naman. Nag-point yung nanay mo sa part na yun. Magaling siya dyan Eventually, pinaandar na. Eventually, pinaandar na nila. Eh, siyempre, na-shock ako noong time na yun. Ganito pala kalala sa, sa outside world. Kahit simpleng tao ka lang, basta
mahok yung mga puso ng Pilipino. Ganun sila ka-supportive. Correct. Nung time na nanalo ka, balik tayo doon, big night. Big night. Ano nangyari? Sino may fourth? Fourth si Andre. Third si Lou. Tapos kayong dalawa ba? Kaming dalawa na lang. Oh my God! Ni Kiara. Ni Kiara. Okay, ano pala si... Anong nasa isip nyo ni Kiara? Wait, nasa showbiz pa ba si Kiara? Hindi, ang pagkakalam ko, napunta na siya sa Japan? Bumalik sa Japan or sa US ata. Okay. Anong naiisip nyo ni Kiara nung nandun kayo? Yung ganun talaga? Kasi dun sa backstage, dun kami sa backstage. Yes. Nakaupo. Naririnig na namin yung sigawan sa Doom. Sa mga... Cavite. Oo. Ang pinakalakas na sigaw yung Kiara! Di syempre, hindi na ako nag-expect. Yun nga, yung doubt ko, yung parang, sino lang naman ako, di ba? So, wala namang, sino mag-envy sa akin? Tas plus, sigaw pa na sa labas. Wala akong fan. Gano'n. Kung meron man, pamilya ko lang nandun. Yung pag-announce ko talaga, pag-announce na talaga mismo, yung tinawag una si Kiara, yung second big pleaser. Ang naramdaman ko na lang yung nanigas ako. Nanigas ako dun sa upuan na yon. Tapos, duduwal ako. Parang ganun. After that, imbis na palakad na ako, wala na. Hindi ko na maramdaman yung ko. Hindi ko na maramdaman yung katawan ko. Hindi ko ma-imagine kung paano, bakit ganun nangyari sa aking buhay. So, nag-collapse ka? Oo, yung parang, hindi ko na maramdaman na tumawag na sila ng medic sa akin. Nakakatawa! Kaya nga, yung time na yun, di ba, cube ako lalabas. Ang tagal nang pinaikot-ikot doon. Kasi hindi pa ako nirevive pa nila ako time na yun. Gaano ka katagal hinimatay? Saglit lang naman siguro, hindi ko din alam. Siguro yung prod nagkagulo, no? Nagkagulo yung prod nun, no? Kasi nanigas na ako parang hindi na ako Ano kaya ibig sabihin nun? Parang shock yung katawan mo, medical. Hindi ko, yung sa mga doktor, mga nurse, ano kaya nangyari sa kanya dyan? Hindi ko alam kasi nag-lock ata yung, naramdaman ko lang, manhid yung dito ko Tapos nawala ka ng malay? Tas gusto ko, yung isip ko umaandar pa pero yung katawan ko hindi na. Parang na-stroke yung ganun. Puti na-revive ka agad, no? Oo. Kasi, standby naman yun. Naka-standby naman yun sila nang mangyari. Tapos, nung nagising ka, pinakyat ka agad? Pinakyat ka agad. Tapos wala na. Nung time na yun, tumutulo na yung luha ko papunta dun sa cube. Hanggang sa umiikot-ikot. Ini-imagine ko, hindi pa nagbukas, ini-imagine ko kung anong mga pinagdaanan ko simula nung nag-audition. Shit, nakaka-relate. Shit, diba? Nakaka-relate ako, wait. Yung mga anong nangyari, yung mga pinagdaanan ko sa dun sa mismong cube na yun, naalala ko lahat. Very thankful sa lahat ng mga sumuporta, gano'n. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko talaga, yung parang umaandar yung utak ko pero parang ang gulo ng isip mo kung bakit nangyari to. Kasi syempre hindi pa nag-sink in ultimo lang akong probinsyano ako, estudyante ako sa amin. Wala akong katalent-talent. Ang daming doubt sa sarili ko. Wala akong mga pinakamataas na pangarap ng maabot basta makakain lang kami. Yung ganong tipong Ano bang napanalunan mo? Yung panalunan ko, cash prize, 2M. Wow. Okay. Tsaka isang condo unit. Sa Manila? Tsaka
ano pa yan? Mga business. May business yan eh. Diba? Travel tour. Hindi ko ginawang business yan eh. Kinash mo. Kinash ko kasi dito kasi sa Maynila nila yung business. gusto ko sa probinsya eh. Yes. Kasi daming competitor dito eh. So, yun. Yung grabing, ang tagal din ng sink in. Paikot-ikot hanggang pagbukas. Sumigaw yung mga tao, tas may confetti pa na ganun. Siyempre ko, shit! Yung parang hindi, actually, hindi ko ma-imagine talaga yung sarili ko nung time, gaano ako kasaya. Gaano ako ka-bless. Gaano ako ka-thankful sa Panginoon na ganun yung nangyari. Sipin mo, hindi ko marinig yung fan ko sa sobrang hina lang. Narinig ko naman sila pero sobrang hina lang. Pero paglabas ko, sigawan ng pag-declare ng big winner. Shit! Dami! Daming tao! Sabi ko, shit! Ganito ba kalala yung PBB? Ganun kalala yung PBB. Ganyan sila kalala. As in, iba ang PBB. PBB is PBB talaga. PBB is sobrang big. Shit, iba. Big talaga. As in, literal big, no? Oo, totoo. Walang, I don't big think. Big night talaga yun. Yeah. Grabe. Tsaka, especially from you, coming from nagkukuha ng wild ube. To that moment. Yes. Yun eh. I think yun eh. Yung parang, yung... Kiniklabutan ako. Diba? Yung jump mo from di ka nag-aral, ganyan, to big winner. Big winner. And that, I mean, kahit sabihin mo, it happened 6 years ago or whatever. Sabi ng mga tao, hindi na naman sikat yan or whatever. But, ilang tao sa buong mundo ang magkakaroon ng ganung moment, that winning moment, and pangalawa, na magkakaroon ng ganyang jump sa pag-angat sa buhay. Grabe. Grabe yung pangarap twist mo lang makakain. Oo. Hindi na ako madam. Thinking na ang gusto ko lang maka-experience din ng buhay high-end sa loob ng bahay ni Kuya. Makahalubilo ng mga mayayamang tao. Hindi na ako mangarap ng Siyempre may aside from that, pero yung pinaka-goal ko talaga din is, isa sa mga goal ko, kung hindi man ako pala rin, yun na. At least na-experience mo. At least na-experience yun ang mahalaga. At least nakahalubilo ako. Yes. Wow, grabe. Diba? And gusto ko actually, for me, gusto ko malaman, after PBB, paano nagbago yung buhay mo? Yes. After PBB, pagbabalik ng Think, Talk, Tea. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think, Talk, Tea. Thank you! Okay, life after PBB. Paano nabago ni Big Brother, ni Kuya, ang buhay mo? Sobrang laki nagbago talaga siya, madam. Kasi, from ube, syempre kumakain na kami ng mga medyo konting high-end sa mga restaurant na. Yeah. Hindi nila yung mga pamilya ko doon eh. Yung pamilya ko. Kasi after PBB, dami ko ng pamilya. Sandamakmak na pamilya na eh. Naglabasan, naglabasan na. Hindi ko kakilala to. Bakit naging pamilya ko na to? So, ganun. And, yung personality ko talaga, nailabas ko talaga yung Yes. yung pagiging strong mindset. You have to be, dami ko kasing natutunan ng PBB. Thank you, Big Brother. And, isa pa dun, yung from poorest, umakyat na kami sa poor hanggang sa middle class. Okay. So ngayon, wait, actually, anong ginawa mo sa premyo? Hindi ko na alam. Naubos? And bumili ako ng 3 hectares ng lupa. At least kumbaga napaikot mo yung pera. Hindi siya nag-iikot kasi siya nasa bukid siya. Ibig sabihin parang tinataniman. Tinataniman naman siya. Umikot yung pera. Kumbaga parang nakapundar. Nakapundar. Yun ang mahalaga, nakapundar. Nakapundar, tsaka may bake shop ako din. Bake shop? Yamitos Bake Shop. Sa Bohol? Sa Bohol. Dun sa bayan nyo? Mismo sa bayan.
Doon ka pa rin ba nakatira kung saan ka lumaki? Kung mauwi ako doon, kasi sa Cebu na ako ngayon eh. Sa Cebu ka na Ah. ngayon. Pero mauwi-uwi din ako. Ba't ka lumipat ng Cebu? Gumagawa kasi ako ng production film company din mo. Pero Bisaya base siya. Pero alam mo, gosh, pwede ba? Dapat yung mga tao talagang tinitingala at iniidolo. Kasi kapag for me minsan lang ka mabigyan opportunity ng mundo. It's either you take it or you don't. May mga tao tinitake it, pero parang, alam mo yung, how do I say it? Nalulunod. Nalulunod. Na-overwhelm sila, tapos parang they don't know what to do, tapos pinapakinggan nila lahat, na parang biglang wala na. Feeling mo forever ka sikat? Yes. Diba? Hindi naman ganyan yan. And for you na parang, hindi mo naman kailangan forever mag-artista. Yes. Pero, gumagawa ka ng bake shop, production house, pinundar mo sa, hektarya, malaking bagay yun. Yes, dapat ganun laki. talaga. Ako nga parang feeling ko, wala. Ano bang ginawa ko sa buhay ko? Pero, feeling ko may ginawa naman ako sa buhay ko. Pero hindi, wala akong hektarya. Pero, sobrang productive mo. Di ba? Di ba productive ba ako? Mga ginagawa, parang vibes lang, umaaura lang ata ako. Pero, I really hope mag-work yon. So, ngayon nasa base ka sa Cebu. Yes. Okay. So, pero kumbaga, basically, yung earnings mo from PBB, hindi naman napunta sa wala. Hindi naman. Yung mga regalo sa'yo ng mga fans, nasaan na? Hindi, pinamigay ko. Ang dami ko yun nga, sinasabi ko, ang dami ko ng pamilya, sandamakwak na pamilya, di ba? Di, pinakargo ko sa lahat yun. Pina-deliver ko sa probinsya. Go! Sa bagay, hindi mo naman magagamit lahat yun. Oo, hindi ko naman magagamit. Pero minsan kasi may mga fan na, bakit di mo ginamit? Oo nga naman. Ba't hindi mo naman ginamit kasi? May ginagamit ka din. May ginagamit din. Like yung mga MacBook, syempre. MacBook, syempre. Mga ginagamit natin yan. Okay. I think one of the medyo nakakahinayang lang with your batch. Pero swerte pa rin kayo if you think about it. Kasi 2019 ka nanalo. Meron ka pang mga kalahating taon na, kumbaga, gamitin ang PBB fame mo. Yes. Sobrang peak yun ng fame ko. Fame mo, diba? And then, dun ka tayo nagkakilala eh. Kasi first time kami na-meet ni Yam was in the contract signing of Momoland. Yes. Doon kayo nagbigay nila Fumia ng flowers sa Momoland. And then next time nakita kita, Ma'am Chief after party Ma'am na. Chief, Oh my gosh. Like, that's 5 years later. Oh my God. After ng kasagsagan. Tagal na pala, no? Tagal. Umuwi ka rin ng probinsya eh, diba? Tapos nag-pandemic. Hindi ko, kung iisipin ko, last year lang yun eh. Pero 2023 pala yan. 2023. Anyway, feeling ko lang medyo nakakainayang kasi instead na, umangat naman kayo, pero it could have like, then, kung hindi nag-pandemic at lockdown. Naapektuhan kayo nun, diba? Sobra. That time kasi, paangat na eh. Yung parang, hindi na pwedeng, sabi ng management namin, hindi na pwedeng putulin yung fame. Dapat tuloy-tuloy na. Di biglang nag-pandemic. Ang dami naming ganap talaga. Ang dami naming, dito, yung mga naka-line up na trabaho, lahat yun, pandemic. Wala, lahat. Sobrang nakakapanghinayang. And, Shutdown. Yun. Sobrang, paano na lang ako, Saan ka pupulutin? Saan ako pupulutin? Nagtanggal nga ng mga empleyado, tayo pa kayong artista na meron pa kaya tayong trabaho. Yung gano'n, yung mga gano'n. Although meron naman that time, kahit naka-shutdown or pandemic, naka-bubble lock-in shoot kami that time eh. Pero ang sobrang hirap. Kasi araw-araw, gano'n. Anong mga shows mo noon nung after ng PBB? I Want TV yun mga I Want something. Yun, yung mga comedy. After ng PBB, meron kaming ni Fumia, meron kaming naabutan na ano nga yun? Yung sila Ate Tony Gonzaga, sila
ano nga yung Yung house, yung parang si yung- John Lloyd. Hindi ko na naabutan si Sir John Lloyd. Si ano na naabutan ko doon. John Lloyd ba yun? Si Okay. Sir Yes, John Lloyd. yes. Yung Sabado ata. Yung Sabado. Yung sitcom. Yung sitcom. Nag-sitcom kayo. Doon yung unang naabutan namin ni Fumiya after PBB. At saka kay Kuya Bong na nag-movie kami kay Kuya Bong ni Kepweng ata. Mang Kepweng Part 2. Yes. Yun lang. Ay, after ano pa ba? Tapos syempre, maliliit-liit na yung mga parang guesting. Guesting. Ang dami yung mga guestings nung araw di ba? Ah. Mga mall show. MMK pala. Meron ako. MMK ka din. Buhay mo. Buhay ko. Ikaw rin Ako gumanap. din gumana. Diba? Pasabog talagang MMK. So, definitely, kailan mo naisipan na, okay, parang shucks, parang wala nang masyadong mangyayari dito. Uwi na muna ako ng probinsya. Kailan mo naisipan yun? During the pandemic talaga. Kasi ako lang nakatira sa bahay. 4 na sulok lang nakikita ko. Tapos, hindi pa pwedeng lumabas that time. And, yung pamilya ko, yung thinking ko, meron akong pera pero wala akong pamilya. 'Di ba? Tas, ongoing pa yung healing ng psychology something. Oo. So, matitrigger talaga siya that time. So, eto pa nga, meron pa akong isang na-experience talaga na pinaka top is yung, siyempre yung bahay ko, 24th floor. Yung napanalunan mo? Nagtangka na akong tumalon during pandemic. Totoo yan. Kasi sobrang thinking ko, wala. Saan ako pupulutin yung ganon? Parang, meron na nga akong psychological something, naka-pandemic pa, sumobra pa sa tas, syempre, away-away pa ng girlfriend ko, kasi hindi ako makauwi. Pamilya ko, uwi ka na. Wala kaming makain na. Hindi, ang hirap yung padala ng Oo nga, totoo. pera. So, yung thinking ko, may pera ko, wala akong pamilya. Hindi ako masaya. Yung ganon, yung that time. So, kahit may mga coins na tumatagak-tak, gaganon na ako dun sa sulok. As in? Oo, sobrang lala na talaga. Depression ba? Depression. Okay. Napagtagumpayan mo na ba yan? I mean, na-overcome yun mo yung pinaka-thankful ako sa after pandemic. Naka-recover ako. Thank you, Lord! Oh my God, thank you. A lot of people probably don't realize how important it is to go, parang mapagtagumpayan, maka-recover dyan. Yes. Kasi pag hindi mo depression, anxiety, pag hindi mo talaga yan kumbaga naka-recover. Naku. Tsaka hirap yan Sobrang hirap, ma'am. Tsaka gusto ko lang i-share sa mga viewers natin na please. kung paano ko siya maka-experience ka ng anxiety or depression sa yung sarili talaga. Ang pinakauna kong nilapitan talaga yung si Lord. Pinakaunang humawak sa kamay ko na yam, huwag mong gawin yan. Masama yan. Ang dami mo pang magagawa dito sa mundo. Tsaka, huwag kang mag-atubiling magsabi sa mga mahal mo sa buhay kung anong nararamdaman mo sa sarili mo. You have to be open. Kasi, magbibigay sila. Yun yung panghahawakan mong word nilang advice na hindi mo dapat gawin yan. Kasi nga, ang daming taong nagmamahal sa iyo. Hindi ka kawalan sa mundo. 'Di ba? So, yun yung unti-unting, and also ang mga steps ko nung ginawa nun, bukod sa lumalapit ako sa Panginoon, magiging bumalik ka kung saan ka galing. I-experience mo kung anong buhay dati ikaw. So, yun yung ginawa ko. Kaya, totally, kung
Na-heal. Totally na-heal talaga siya. So, bumalik ka dun sa barangay nyo? Ginawa ko. Farming. Ginawa ko old style. Kung anong ginawa ko dati. Bumalik ako sa pag-aaral. Nakikipag-jam ako sa mga friends ko doon. Casually, tumatambay kami sa tindahan. Naglalaro ng basketball, mga billiard or something. As in, binalikan ko talaga lahat. Kasi gusto kong kalimutan muna kung anong nangyari dito sa Manila. Kasi gusto kong mag-heal muna. And ganun yung nangyari. And very thankful talaga ako sa nangyari sa buhay ko. Kung hindi ko naranasan yun, hindi ako magiging strong ng sobra ngayon. Siguro, one thing that congratulations, sana pagtagumpayan mo yon, overcome mo yon. Yes, praise the Lord. Siguro one thing na grateful ako, naging public figure ako na meron na akong sariling isip. Kasi, di ba lang may nagkatrabaho na ako, whatever. Yes. Kumbaga kahit pa paano, kumbaga kilala ko na kung sino ako. I can imagine how it is for young people. Yes. Kasi ito yung hindi alam ng mga tao. Lahat gustong maging sikat. Yes. Pero once you're there kasi, ang dali mong mawala kung sino ka. It's so easy to lose who you are. Exactly. People telling you, ito ka dapat, ganyan. Ang grabe ka, magaling ka, gago ka, hindi ka mahusay. Lahat ng opinion, iba pa to sa'yo. Yes. Kung hindi mo alam kung sino ka, mawawala ka talaga sa sarili mo. Yes. And may naririnig ako sa mga bashing something sa mga artista, di ba? Hindi na yan magpapansin ng mga kagaya natin kasi sikat na yan. Lumaki na ulo niyan. Naririnig mo yan? Di ba? Yung term na lalaki ulo, hindi yan ganyan. Yung artista mismo, nawala siya. Yeah. Yes. Di ba? Yes. Hindi ako naniniwalang lalaki yung ulo ng artista. Ang totoong meaning niyan, nawala lang yung artista sa sarili niya. Nawala yung tao. Nawawala yung tao. Naging artista siya. Yes. Ang dami kong artista. Lumang artista hindi yung mga, pagbago kasi talagang na-overwhelm yan. Kinakain talaga yan ng sistema. Pero yung mga tipo matatagal na sa industriya, sasabihin na sa akin, alam mo, there was a time talaga, nawala ako. Tapos, pupitikin ka ni Lord. Yes. Pupitikin ka ni Lord, diba? Or ng circumstances. Magkakaroon ka ng moment kung saan para ma-realize mo, tao pa rin pala ako. Yes. Isang aspect lang yung pagiging artista ko. Diba? Anak pa din ako, estudyante pa din ako, nanay pa din ako, tatay, yes. Kaibigan pa din ako. Yung pagiging artista ko is just like a percentage. Hindi ako yun. Tama. Diba? Kaya, yes, sinasabi ko sa mga bata ko lagi, kunyari, nasa production kami. Sasabihin nila, I'm a director. Trabaho mo mag-direct, hindi ka director. Yes. Diba? Trabaho mo yan. Ginagampanan mo siya, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Diba? So, I'm so happy that we're having this conversation. Kasi, diba, kala ng mga tao, ganyan ka lang, ikaw lang si Yam. Yes. Hindi nila alam na, hindi ka lang nagkaroon ng disorder, mental health disorder, na pagtagumpayan mo siya at ang dami mong realizations. Yes, dami kong realization talaga. Grabe, sobrang laking impact sa sarili ko yun. Isipin mo, baka ginawa din yung ganong psychological something experience para may rason si Lord na ibalik yung sarili mo, Yam. Yung parang ganun. Pero part kasi yan ng feeling ko, part naman ng design mo yan. Yes. Talagang kailangan mo gumanyan, kailangan mo gumanyan, kailangan mo gumanyan, ganyan. So ngayon, nasan ka na? Nasan na si Yam ngayon? Sobrang totally bumalik na talaga ako sa sarili ko ngayon. As in, isipin mo yung, siyempre, alam ko kahit hindi mo sabihin nararamdaman mo, ako to. Yes. Nagbumura ka nga, nakilang mura ka na. Kaya nga. Yung parang, anong tawag dito? Yung parang, originally, excitement yung anong kakaharapin ko in the Very future. Very good. Naramdaman mo ulit yung excitement, no? Once kasi mawala yan talaga, wala. Nung film ko lang, walang excitement, walang just a work. Hindi ako yan. It's just a work. Kung kanta ngayong multo, kung mumultuhin man ako,
maiisip po talaga yung showbiz time na yun, yung parang, hindi ako yan. Yung parang, hindi ko ini-internalize. Kasi nga, nawala ako. Naramdaman mo rin ba? Kasi there was a time nung kasagsagan ng pagkapanalo namin sa Ido and everybody knew who Yeah. we were. Titingin ako sa salamin and I'm like, ako ba? Yung parang, gets mo? Parang Yes, tumitingin yes. ako dun sa likod ng mata ko na Yes. parang wait. Yes, ako ba to? Yung parang, Iba, ako ba yan? yeah. To the point na after namin mag-wedding, after we got married, 1 month ako hindi lumabas ng bahay. Mm. Kaya hindi ako nag-push mag-showbiz din eh. Okay. Kasi I needed to heal. Oh. Kailangan. Pero kasi Christmas yon ganyan, baka sagsagan ng Christmas season. Siyempre, lalabas ka din, kahit pa bibili ka ng something, di ba? Pero hindi ako, hindi ako nag-socialize or whatever. Kailangan kong ibalik Yeah. kung sino ako. Kasi nawawala ka eh. Mawawala ka talaga. Mawawala ka dyan. Kasi nga, fame and yung parang nashock ka. Overwhelmed. Overwhelmed. There's nothing wrong with fame, guys, ha? Hindi namin sinasabi na mali yung fame. We tama. love it. You know, some people are born for it. We're just saying that for his experience, yun talaga yung, and for a lot of people, hindi lang siya, marami. Yes. Marami, meron ng ganyang ups and downs and realizations. Yes. So Yes. ngayon, ikaw ay tatay. Tatay na. Yes. Ilan ang, married also? Yes, married. To your girlfriend, na yung Yung dati. pre-PBB. Before PBB. Kamusta ang family life? Sobrang sobrang napaka-intense din ng laban ng magiging magkakapamilya ka. Kasi ibang genre, kumbaga sa movie pa, ibang genre din yun eh. Ibang kalakaran din yun nandun. Sakripisyo, nandun yun. Pahabaan ng pasensya, nandun yun. Yung syempre yung thinking mo paano ko bubuhayin yung pamilya ko in the future, may mga anak ko, nandun yun, yung pressure nandun yun talaga, sobrang din, malaki-laking laban din sa sa pagkapamilya. At the same time, sobrang makabuluhan na yung buhay mo pag nagkapamilya ka na, nagkaanak ka na. At sobrang meaningful ng bawat araw na dadaan sa buhay mo. Kasi meron ka ng sobrang digdip na pinaghuhugutan ng lakas. Yan, ganun. Kasi meron na anak ka na, pamilya, tapos may pamilya ka pa dati, yung ganun, yung parang dadami yung mas hihigpit or mas magiging strong yung responsibilidad mo. Right. Yung asawa mo ba nagkatrabaho din? Fresh graduate siya ngayon eh. Okay. Anong tinapos niya? Business administration. And balak niya magtrabaho sa Cebu? Sa Cebu, yeah. Cebu. Okay, balak niya Love na love niya sa Cebu. Yes, doon kayo nakatira kasi ngayon. Yung mga anak mo, ilang taon na? Sa ngayon, yung anak ko, 4 years old. Yung panganay? Yung panganay. Yung, magsi 7 months. Bago lang! Yes. Kailan birthday? November? Same as me, December. December. Kailan ba birthday mo? December 8. Pareho kayong December 8 ng anak mo? Nauna, 11 siya. 11. Hindi pa sumakto sa ano eh. Pero okay lang. At least celebration nyo medyo pero yung celebration ko, feeling ko, isasabay na lang. Dapat sabay na lang. Ang saya. So, sa pagbabalik natin, ang buhay naman, buhay tatay naman. Yes. Ni Yam Yam. Sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Ayan. So, ngayon, tatay ka ng dalawang babae, lalaki? Babae at saka lalaki. Ay, ang ganda! Sakto na yun. Wala na akong... Ayaw mo dagdagan? Hindi na. 4. 8 nga kayo eh. Kaya nga eh, pero hindi na muna kasi syempre wala na akong hanapin. May lalaki at babae na ako eh. True naman. True din naman yan. Kumbaga parang kontento ka na. So ngayon sa Cebu, full-time tatay ka, you said. Pero may ginagawa ka ng production house. Production company. Solo ka lang. Doon may mga partners. Meron akong business partner din. At ang mga ginagawa niyo puro mga Bisaya. Bisaya. Yung goal namin. Kasi gusto kong
Kasi siyempre ako, Bisaya din ako eh. So, parang gusto kong, baka, stepping stone ng mga Bisaya people, nila ako, until na makapasok sila sa mainstream. TV. Yes. Ayun ang goal mo. Yung parang training ground. Goal yun. mo. Nagsa-start na ba to? Nagpo-produce na kayo? Hindi pa. Usually, yung namin, this July kaso medyo na-busy yung business partner ko. Hindi ako din. Yes. So, Pero anyway, it's gonna, as long as focus ka lang dyan, it's gonna be good. Yes. Kailangan mo lang talaga siyang, as someone na nasa production, kailangan mo lang talagang bigyan ng pansin. Kung baga bigyan ng oras, bigyan mo ng focus. Ang hirap. Kailangan mo ng... Kailangan mo talaga focus. yon. Kailangan mo talaga yon. Kung baga kahit meron kang mga anak, whatever, kailangan mo siyang bigyan. Kung gusto mo siyang maging kung baga gusto mo siyang tumayo on its own. And kung maganda naman yung vision mo, the universe will have your back. Yes. Diba? Exactly. Kung maganda naman yung intention mo, don't never ever worry about anything, diba? Hindi ka nga nagutom, meron ka nga wild ube. Diba? Lalo pa kaya ngayon, diba? Na meron ka mga kilalang taong nakakilala kung suporta sa'yo. Don't worry about that. Ngayon, gusto mo pa bang maging showbiz? Gusto mo pa rin mag-artist? Alam mo, nung naramdaman ko na nabalik na ako sa sarili ko, madam, talagang nandun yung excitement na gusto ko ulit i-try. Gusto ko ulit subukan. Kung gusto kong i-differentiate kung anong kaibahan ng ako dati sa showbiz at sa ngayong parang, kasi may pinanghawakan akong excitement nga eh. Yung parang every may kumontak sa akin, nandun yung excitement na hindi ko ma-explain, na hindi ko naramdaman dati. As in? Yes. Never? Sobrang daya mong racket nun? Bumalik ka na nga. Kung ikaw na yan. Yes. Yung excitement na naramdaman mo nung nag-audition ka sa PBB. Yun! Nag-goosebump ako. Diba? Nawala kasi siya eh. Nawala kasi siya. Sobrang gets kita. Oh my God. Sana po talaga na yung mga gusto mag-artista dyan, nakikinig kayo dito sa pinag-usapan namin because hindi kasalanan ng PBB yan. Hindi yan kasalanan. We love PBB. We love Direk Lauren and all the staff and the crew behind it. Thanks for, making people's dreams come true. Yes. Hindi rin naman kasalanan ng fans yan. Hindi rin talaga. It's the situation. Yes. Kung ikaw talagang tao ka talaga, talagang mabato ka dyan, kahit sino yan, magkakaroon ng ganyang existential crisis. Kaya nga. Kumbaga walang may kasalanan yan. It's just part of the experience. Yes. Ang ano lang dyan is, di ba, iba kasi magdodroga. Di ba? Yung pag mawawala sila para makalimutan nila yung mga pain. Droga, kasama sa masasamang mga grupo. Buti, at least kahit paano, hindi ka doon napunta. Di ba? Kahit paano. Lakas ng kapit ko sa juice. Oo, mahalaga yan. Mahalaga, kahit ano ka, kahit Kristiyano, Muslim, kahit ano ka, parang Buddhist, whatever. Kung naniniwala ka sa higher power, that's very, very important. Yes. For me at least. Ngayon. At saka, sorry idagdag ko lang, madama. Tayong tao, material lang tayo. So, kung gusto ng universe na pagdaanan mo to, para na soon, magiging super strong ka na. Yun nga yung sinasabi ko, part ng design ko yun. Kailangan mo talaga pagdaanan yun. Yeah. Sinabi ko rin kay Maria Ozawa yan. So, walang sisisihin talaga nun. Wala. Kasi party yun party talaga ng yun. Kung baga bago ka pa pumunta dito, dinesign mo na yung buhay mo. Yes. Tapos, ganun talaga. Ngayon, gusto mo magbalik showbiz, kahit paano mabigyan ng pagkakataon. Anong klaseng pag-showbiz? Anong klaseng, marami yan, mag-host, mag-reality show ulit, mag-acting, ganyan. Anong gusto mong gawin? Actually, ang pinaka-main ko talagang gustong gawin ay magiging komedyante. Yes. Siyempre, gusto kong maging Kevin Hart, gano'n. Mga ganong level. Tsaka yung mga gusto ko din i-try aside from that. Gusto ko rin i-try yung hosting, yung gano'n. Hosting. Kasi nakikita ko, kasi inspiration ko talaga si Ate Melay. In terms of acting in hosting, sobra. Paki-shoutout. Ate Melay, sobrang, kahit hindi ko nasabi to sa personal kasi nahihiya ako. Sobrang idol talaga kita. Nakikita ko palang
as a viewer ko pa lang, as a viewer pa lang ako dati, sobrang idol ko na talaga siya yung personality and everything. How much more ngayon, sobrang ina-idolize ko talaga siya in terms of hosting and acting. Sobrang funny talaga. Sobra. As in, Tsaka totoong tao. totoong Yan tao. ang ano Sobrang ni pure. Menday. Sobrang pure talaga. Yan yung talagang tao siya. Mm. Hindi siya for me na siguro napagtagumpay, nalampasan niya na yung pagiging siguro at one point nagdaan din siya. Mali Oo. natin alam, 'di ba? Pero wala, pagkausap mo siya, tao talaga na siya. Yung parang kapitbahay mo, uy, pautang Yeah, naman. di ba? Di ba? Oo, pautang naman sa tindahan. Yung totoong tao lang talaga siya. Kaya siguro dire-diretso rin yung, kaya siguro yung mga tao, nararamdaman yung authenticity niya. So yun, dapat sa'yo talaga yun. Kung sino ka, wag kang mahihiya. Wag kang ngayon na you're on your own, wala ka namang management or what. Meron ka ba management ngayon? Wala. Ngayon, pakita mo kung sino ka. The Diba? same way na gusto mo ipakita kung sino si Yam Yam before mag-PBB. 'Di ba? Mahalaga 'yan. And we're really rooting for you. Now, okay, yung jacket mo pala. Ay. So, bago tayo mga final words whatever. Yan na anong title niyan? Ano ba yan? Big Four jacket mo ba yan? Yes. Actually, madam, sinadya ko talaga to. Kasi, during PBB, during natanggap ko to, nandun pa ako sa sarili ko eh. So, parang, lucky charm ko siya and also, natanggap ko to as a Big Four title. So, itong jacket ito, sobrang memorable din to sa akin. Kasi, alam mo, hindi lang siya ordinaryong jacket para sa akin. This is the biggest, memorable thing na natanggap ko sa buong buhay ko. More than the prices. More than the prices. And I love it. Ito kasi, dito ko nakita yung dito ko nakita yung mga friendship, mga pigdaan ko sa PBB, yung mga experience ko talaga, memorable. Sobrang memorable. Nararamdaman ko ang energy mo yung pinag-uusapan. Pili ko maraming sa ulo mo no? Gusto ko lang makita sa mga fans ko na nandito pa rin siya sa akin. Yes. For almost 6 years na. 6 years, definitely 6 years. 6 years. And I really hope, hindi ko alam kung ilang taong manonood nito, but I really hope that somehow, itong interview natin, mas makilala ka talaga ng mga tao. Yes. Like, napanood ko na sa PBBS, pero I'm sure marami tayong napag-usapan na hindi nila alam. And may this interview open more doors for you. Ngayon, alam na ng mga tao na totoong tao ka na, balik yam-yam ka na, at ready ka na ulit sumabak. Sumabak, yes. So kahit siguro sa mga IOFW, imbitahin ka. Diba? Diba? Let's go! Contact mo directly, no? I-contact ka lang sa Instagram. Sa Instagram. Wala nang mga manager. Good, diretso na sa'yo Diretso yan. na. Yes, pwede kayong dalaw ni Fumiam din. Pwede rin kayong dalaw ni Fumiam if gusto nila. Pero kung ikaw, kunyari, kung guesting man to, kung acting, kahit ano, go ka. Yes, go. Definitely. Now, itong lahat tinatanong ko to sa mga guests natin. Itong table na to, it's very, very, it's a manifestation space. What do you mean? So, anything that you say out loud here, it will come true. Yes. Talaga? Basta as long as maniniwala ka. As long as you really believe in it. Yeah. Yun yung number 1. Dapat naniniwala ka dyan. Okay. Ano ang gusto mong vision, dream, pangarap, wish na gusto mong maging totoo, ma-materialize? Sabihin natin yan dito and trust me, it's gonna come true. Ano yun? Kung meron kang gustong ma-manifest. Kikabutan ako. Hindi, aside sa spiritual thing pero sobrang nasa sayo yun kung maniniwala ka, di ba? Kailangan totoo mo. So, sasabihin ko ba, ma'am? Sabihin mo. Kasi if you speak it out loud. Okay. Lalo na ngayon, full moon eh. Go. Siyempre, ang pinaka-dream ko talaga, gusto kong maging isang sikat na comedian artist. Dito. Hopefully, hindi lang sa Philippines, kundi sa ibang bansa din. At, I wish ko, sana, palaging healthy yung pamilya ko. Yes. And, sana, maging
wala nang bangayan o wala nang war sa mundo. Sorry, Joseph. Yes, yes. Yung dun sa una mong wish na maging komedyante, it's something that I learned in my life. Mm. Hindi mo kailangan hintayin ng ibang tao to make it happen for you. Mm. Pwede mo siyang gawin on your own. Yes. So, kunyari gusto mo maging komedyante, put out your material out there. Ilabas mo lang. Kung may manonood, may papalakpak, basta ikaw sa sarili mo, alam mong komedyante ka. Yes. At one point, someone's gonna laugh, then 2 tao tatawa, 3, 5, hanggang di mo alam, buong mundo na tumatawa sa'yo. Lo. Di ba? Gandang... Ganun siya. That's Ang how it gandang is, diba? oo. You really have to do it Sobrang first. reality. Diba? Oo. Ito ang talk show namin eh. Diba? Ano ba to? Diba? Sobrang... Ay, gusto ko magawa ng talk show. Tapos ganyan dami yung nanonood sa amin. Hindi ko kailangan maghintay ng tao magkasabi sa akin, ka gumawa tayong talk show. Wala, ako gagawa. So, kung gusto mong maging komedyante, kahit hindi pa sikat, kung gusto maging komedyante, ilabas mo lahat yan. Yes. Magsimula ka sa sarili mo. Put it out there. Yeah. Put it out there. Kaya nga, para maimbita ka sa Hong Kong. Baka naman makalay natin, diba? Diba? Sa mga Filipino community doon. Yes. And how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, yun yung vision ko. Huwag mo ako kakalimutan, ha? Ano ka ba? Huwag mo ako kakalimutan. Pag Ma'am. sumikat ka na, pag ikaw nagkaka-sold out shows ka, ha? Baka gumano na naman, no? Hindi, By this time, mas marunong ka na. Yes, yes. Na parang feeling mo kahit gumaganon ka. Nalampasan Oo, na natin. So, 5 years old, sikat. Yes. Sikat. Kalimutan na. Pag-intay ka na, pumunta ka. Siyempre, no? Oh my God. And of course, do you have any message to our mga katsaa at mga titos at titas? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mga katsaa, mga katitos, or especially sa mga nahuhumsik natin mga OFW dyan, wag lang kayong susuko sa buhay. Kung meron man kayong napagdaanan ngayong pinakamabigat sa piling nyo, pinakamabigat na bahagi ng buhay yung problema, hayaan nyo lang mag-workout. Kasi, yun nga, sa yung napag-usapan namin ni Madam, nakadesenyo na yan. So, hindi, kailangan mong pagdaanan yan para as soon na meron kang kakaharapin ng mga opportunities or mga kakaharapin pang sobrang mabigat na problema, dali mo na lang siya makakamap. Kasi, nagsisimula ka sa sarili mo. Nag-build ka na ng sobrang strong na foundation sa sarili mo. Hindi ka na magigiba niyan, di ba? So, be strong lang lahat tayo. Natural lang yung dadaan sa ating buhay. Yeah! Laban! Yes! Yes! And to that, here's to your comedian career. Yeah! Here's to your production company. Yes. And to your future. At I'm very, very happy I had this opportunity to talk to you. Maraming salamat. It's my pleasure also. Sorry ha, kasi ang number 1 big winner sa akin si Melay pa din. Pero, sa akin nga din. diba? Pero ikaw na number 2 big winner ka. So, cheers, Mom. Cheers. Cheers, Yum Yum. And Cheers, thank Madam. you so much to everyone for watching. We'll see you guys again next week or in a few days.